Paka, paminawa, api, kamatuuran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga ngadto sa katawhan, mualagad ng matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mubatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat kasuok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katundanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyu may kalambigitan na So, Facebook o YouTube. Facebook o YouTube. Makita, madunggan ninyo kining atong programa. Kung diha mo sa YouTube, i-search lang ang Paka Page Channel. Live kita diha. O diha mo sa Facebook, duha ka pages ang inyong pilian. I-follow ng tanan. Paka Page. Mga pages na to, ang Jess Vicente Paka Page 1, Programs and Vlogs, o ang atong Jess Vicente Paka Page 2, and Vlogs. Live usab ta sa duha ka FB account na to, ang Abdul Salam o Jess Vicente. Ubay-ubay na ni nag-live sa atong kuan ba? Duha ka pages, duha ka account, plus YouTube. Oh. 5. Siya rog di ta madungog, siya rog di ta matanawan. Bitaw kini YouTube na kining atong YouTube live kita karon. Ako ning gi-upgrade. Dugay naman ning YouTube account nako. Ang Paka Page channel, pero akong gi-upgrade. Muna nibalik na punta og live. Okay. Kuha naman. Upgrading na ni. Upgrading. Kining atong channel sa YouTube. Upgrading na. Makita na taninyo kanunay sa atong programa, buntag o gudto. Diha sa atong Paka Page channel sa YouTube. O sa atong mga Facebook pages usab. Welcome, usbon ako. Welcome sa atong pagpanaguban. Daga na po tang mga butang iskutanan karon diri sa atong tulumanon. O sa masanandan, duha ka hugna ning atong programa. Ang unang hugna, padayon sa pag-uswag Bukidnon, mga kalambuan sa atong lalawigan sa Bukidnon. Labi na gyud diha sa pagpadagan ni Governor Onil Roque, isip siya may atong gobernador sa Bukidnon ini mga panahon na. Ang iyang mga programa, proyekto o guban pang mga kalihukang opisyal naglambigit sa iyang pagka-opisyal sa Bukidnon. Iyang mga opisyal usab nga mga lakaw. Maunay atong gina-update kanunay diri sa atong second edition sa programang Paka. O niagapil po nato sa pag-update ang mga kalihukan usab, programa, proyekto, mga balodnon nga daduso sa atong kongresista sa 4th District, Dinis Bukidnon.
Naduso dito sa Kongreso, pinagi ni Congresswoman Larny Roque. Mao na yung atong i-update usab sa atong unang hugna. Unang hugna sa programang Paka. Ang atong second round, mga balita, isyo, komentaryo, diha na mo maka-participate. Pwede man maka-participate kapon mo sa atong first round. Sa unsa may atong mga gipangisgutan, unya gusto mo mga isyu nga dinagko unya mga balita diha sa atong second round. Mga balita, isyu, komentaryo. Gidalit ka ninyo ubos sa mga maing tinguha gikan deres atong Radio Paka Studio. Lahos sa istasyon sa Radio Mano-Mano 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Pinagiusab sa pagpangulo sa tag-iya mismo, kanhi board member sa atong pamaak maning tumoy wire. Gagraon galin kuratan ko gipaak akong tudlo. Mura sa alimango ba? Wala alimango ning Gipanguluhan sa tag-iya mismo si kanhi board member Mano-Mano numero 1 Parirene Sintillas. Inabagan usab ni Mano-Mano ang atong program director sa Radio Mano-Mano, kugihan nga konsehal sa siyudad sa Valencia, Mano-Mano numero 13 Lando Sintillas. Mo'y atong program director. Oy, daghan na taga-asbakti ni Konsyal Sintillas, no? Ni Pare Lando. Dagha, ubay-ubay na nakapahimos anang iyang alimas baktin. O, alimahan mo baktin ba? Unig panganak na imo. O, kisab na nga programa. Sa una, sa pagkakonsyal niya, iyan naman ang sugdan, o niya iyang gipadayon karon. Diha na to makita ang kakugi ni Konsehal Lando Sintillas. Labi na sa mga masa. Sa Radio Mano-Mano Technical Department, kauban na to dito sila si Mano-Mano G.R. Bustamante, o manusab ni Mano-Mano Gito Hilig, Giovanni Hilig. Og dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Kini si Mano-Mano Jess Vicente at your service, wherever you are. Madapit kami kaninyo nining orasa hangtod na sa 1:30. Dini sa atong pagpadaguban sa Tulumanon, Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Sa dili pata formal mosugod sa atong unang round, unang hugna sa atong programa, ato sa paminawon si Governor Onel Roque sa iyang mensahe sa Kamulan. Humana ba? Humana naman din, no? Humana naman din yung Kaamulan di Sabi na ko, pa mahuman. Ano sa ta sa atong kuan? Bible verse for today. Ato sa pakanon ng atong kalag. Kalanon sa atong kalag, alam nining adlawa. Nga ato kining pagakutloon gikan usab sa atong balaang kasulatan para doon natay guide kanunay sa atong pagpakabuhi nining ibabaw sa kalibutan. Para doon natay guide kanunay manang atong hatag kaninyo matag programa nato ang atong kalanon sa kalag. Importante man ni atong kalag pakanon nato sa mga balaang pulong. Dili lang sa atong physical. Ang physical na to, mo ni ang mga pagkaon nga lamian, sama sa mga pagkaon nga bulad, ginamos, guys, kamuti, mga utanon, mo ni lamian nga mga pagkaon, dili ng litson. Bulad, ginamos, mo ni lamian nga pagkaon, dili na mga adobo. So, gawas nga pagkaon na to physically, physical sa mga pagkaong makabusog ang atong panglawas, ang atong lawas,
ang atong espiritu atong kalag ato sa nipakanon para busog sa takanunay sa mga pulong sa atong labaw nga makagagahom. Nining udtuha atong pagakutloon kining balaan nga pulong gikan sa mga Salmo 37 versikulo 4. Nagkanayon, pangitaa ang imong kalipay diha sa Ginoo o gihatag niya kanimo ang imong gipangandoy. Mao ni ang atong Bible verse for today. Kalanon sa atong kalag alang nining adlaw. Nga atong gikutlo gikan sa mga Salmo 37 versikulo 4. Kini gidalit ka na to ubos sa mga tinguha. Pinagi ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Fedorsen nga nakabase dito sa Amerika. Anita sa atong unang bulyada, atong first round sa programang Paka, second edition. Wara ba nako ni Ma-Q? Wala ko ni Ma-Q ba? Testing ang tag, maguntol-untol ba ni? Padayon sa pagkuswag Bukidnon. Giagak sa programang untol gisya. tamang. Untol gisya, untol. Wala ni Ma-Q ganiha. Bera. Padayon sa pagkuswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Turmanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Salamat kayo, tigpaila maayong udto ninyong tanan. Niyata sa atong unang round sa programang Paka, Paminawa, Apil Kamaturan ang kuna. Kining atong padayon sa pag-uswag Bukidnon. Pasensyahe ko ninyo nga ang atong intro sa padayon sa pag-uswag Bukidnon. Basta di gani na ko ni Makyo. Matistingan off-air ba? Inig on the air na to pag-testing, pag-play, inig on air, mo kagar gining mananapan eh. Ay! Mangayo kog pasensya ninyo. Or sorry. Niining, kuha na, no? Niining maong, pagbalik-balik, maragplak kang guba ba? Provincial Government of Bukidnon Fund Run, month of April. Gisugdan kini ni adtong Pitsa 17. Nining bulan sa Abril. Fund run kini nga gipahigayon sa provincial government. Gipanguluhan sa atong Governor Onel Roque. Giapilan kini sa mga empleyado, no? Sa Kapitolyo Provincial, mga provincial government employees and head. Apil ang atong kuan, gobernador ani. Naning kamot. So gisugdan usbonako ni ato nakalabay nga Abril 17 adlaw nga Biyernes. Samtang sa pikas bahin panaghiusa og maayong panggobyerno gidasig ngadto sa mga kabarangayan, labi na sa mga barangay officials. Mao ni mensahe gipadayag ni Governor Onel Roque sa mga kalihukan. Let us work not as separate barangays, but as one province, one people, moving in one direction. Lead with integrity, serve with compassion, and always put the people first. Monetipik sa iyang mensahe ni Governor Onel Roque isip pagdasig ngadto sa tanang opisyales sa barangay atol kini sa pahigayon nga Provincial Barangay Congress sa miaging Abril 16 o 17 nining tuiga 2026 Civic Arena
Quezon Bukidnon. So dito kinaghimo sa Civic Arena lungsod sa Quezon, lalawigan sa Bukidnon. Gatagan usab o gibugaton ang pagserbisyo nga dunay integridad, accountability, kaning accountability, partners transparent. Pagkamatinud-anon, og ani agyod transparency isip pundasyon sa epektibong pagserbisyo sa katawhan o paghulma sa kaugmaon sa barangay. Ang nasampit nga tigom panguluhan kini sa Provincial Liga ng mga barangay, pinag-usap sa pagpangulo sa ilang presidente nga si Godofredo Balansag, maoy kining Federation bitaw sa mga kapitanes, EBC. Federation President. Dahil nagtawag karon, no? Provincial Liga ng mga barangay. PLNB. Ang tawag yun ani, sa una, o sa busab may titulo aning kuan ani, grupuhan eh. Ang tawag ani sa una, EBC. Association of Barangay Council. Doon ay federation, doon ay barangay. Sa lungsod lang, no? Lungsod. Municipal EBC. Na apoy provincial EBC. Yan sa federation na. So, gitawag ni karon og PLNB. Ang ilang presidente karon sa Bukidnon, si Kapitan Godofredo Balansag, kanhi mayor ni Silantapan. Din kitambungan usab nila ni 4th District Congresswoman Larnie Roque. O ba usab ni Kinyo o ang Provincial SK Federation President nga si Ria Linas. Napodayon ang DILG 10 Regional Director nga si Bros A. Calaw. Kauban usab ang DILG Bukidnon Provincial Director nga si Rona Pedraza Abadilla. Kinsa mga nahimo kini dinapit nga mga tigpamaba sa maong kalihukan. You are not alone, matul pang Governor Onel Roque. Ang atong probinsya magpadayon sa pagsuporta sa inyong mga programa, whether it is health, livelihood, disaster response, infrastructure, or baka peace and order. But beyond programs and projects, what we truly need is unity. Panaghiusa. Mao gini ang pasilsil ni Governor El Roque sa alimpatakan sa mga nanambong nga mga barangay officials, mga barangay kapitanes. Katiguman man is mga kapitanes. 464 ka mga barangay ni. Mga barangay kapitan sab. Daghan eh. 464 barangay captains. Nga din ang ilang leader, mao kining Federation President nila nga si Godofredo Godo Balansag. Kapitanes Poblasyon sa Lantapan. Kanhi Mayor sa Lantapan. So, pasilsil ni Governor Onel Roque ang panagiusa. Dili bitaw ng bulag-bulag bitaw kaya gos pa nagbulag-bulag. Lahi ang prinsipyos usa, lahi po ang prinsipyo sa usa, sigiyahay lang dayon og kanang libak. Walay kakahimo ngano man kay naarabas pamulitika. Kaysa may malaot ana ang katawhan. Nabitaw ning kausa karon sa Bukidnon sa mga politiko. Kining Juan Bukidnon. Ang nag-initiate ana si Senador Mig Subiri. Suportado po na sa atong gobernador, Governor Onel Roque.
Juan Bukidnon. Buti pasabutan na panaghiusag yapon. Ang mga opisyal unsa mga kolor ka sa imong politika, maghiusa ka mo. Mao'y nagitawag nga Juan Bukidnon. Pero daghan magyapoy ni Simang. Di tanawa to ni Simang, nangapilde. Let us work not as separate barangays, but as one province, one people, moving in one direction. Governor Rogelio Nel P. Roque, Province of Bukidnon. Muna iyang tipik lang na siya mga pamahayag, pero undanon. Tipikness undanon. Tanan pamahayag niya, tanan speech niya, kinatibukan undanon. Tipik to sa undanon niya nga messages. Atol sa katiguman sa Association of Barangay Captains or Council. O gitawag gini karon dili na ni ABC. Kuha na ni. AFJ, it's AJ, K11OP. Di naman ABC. Dito na ta sa DAFJ, it's AJ, K11OP. Usap-usap mangan aning grupo ha. Bitaw gitawag na kini og kanang liga ng mga barangay. LNB. Kay province man, gibutangag P. PLNB. Provincial Liga ng mga barangay. Happy Kaamulan Bukidnon. Uy, nangulahiman. GCash. Bisita na sa GCash both sa Kaamulan Capitol Grounds karong Abril 17-19. Hagbay ra na human. Ulahi man ka nagpabasa nako. Makadaog og freebies kung mabayad ka mo sa mga participating merchants gamit ang GCash. Pwede sab nga makakuha ka mo sa inyong GCash card on the spot sa presyo nga 200 pesos lang. Magkita-kita kits April 17 to 19. Hagbara na human. Wako kaapas ani ba? Kamo nga mga naminaw karon nakaapas mo ani? Nakakuha mo hayahay ni kay on the spot makuha nimo imong GCash card ba? Mura po nag-ATM. Okay mo nang orderon dito sa GCash haskang dugaya kayo. Kung mo order ka dito, walay Bukidnon. Walay malay-balay. Walay Valencia nga address, no? Nga wa nila apilan ng Bukidnon sa imo maguna fill upan ng kuan na sila mag-login ka dito, fill upan nimo. Walay Bukidnon area. Specifically ang malay-balay wala, Valencia wala. Maglisod ka mag-order ka ni online. Nindot utatog diha na sa Kapitolyo ba kay naa man di sila? 200 pesos lang. Hinoon sa online 200 pesos ra man pud ni. Pero hayahay to kay on the spot makuha nimo, di na i-deliver pa sa COD. Pero bisag i-deliver, cash on delivery, ang problema kay walay address nila nabutang sa Bukidnon. Toa hinoon sa Cagayan de Oro, toa dito sa Espedno sa Agusan del Sur. Mo po nakapait aning GCash. Dapat magbutang mo address Bukidnon. Yan ang inyong online pag-order anang card. Nindot man ko ning card. Kaya dili na ka magtuslok-tuslok pa sa imong cellphone ba? Pag mapunduhan nimo imong GCash, diretso na nimo dito sa banknet, bitaw banknet nga ATM. Dito nimo na iluglog. O, password dayon, imong number dayon, buti pang tuslok-tuslok, agawas ang kwarta. Murag ATM ba? ATM style. So, nindot ni. Ang problema, wata kaapas, hagbaran na human. Samtang sa pikas bahin, igong supply sa kuryente, gipaniguro sa Fibico o Busico. Hey. Very good, very good.
Ikong supply ko no sa kuryente dira sa Bukidnon, duha man di ka electric cooperative ng Bukidnon. Ang Buseco o Fibeco. Una, gipaniguro sa First Bukidnon Electric Cooperative, Fibeco Incorporated. Ikaduha, gipaniguro usab sa Bukidnon Second Electric Cooperative Buseco Incorporated. Doon ay igong supply sa kuryente ang probinsya sa Bukidnon. Taliwala sa nasinati nga krisis sa petrolyo sa nasod. Kini ang parehong gibutyag sa maong duha ka mga kooperatiba atol kini sa gipahigayon nga Provincial Task Force on Petroleum Energy Resilience regular meeting na nakalabay nga Abril 14, 2026 diha sa Pagro Training Center sa Capital Area, Malay City. Aha. Ay, isibog tani gamay. Atras gamay, nara day. Para matunga ta, nara. Sa Facebook, sa live sa Facebook ba? Wa man ko matunga di ay. Ay! Adili Facebook. YouTube. Sa YouTube, no? Pingis akong lawas ba? Wa man di maayong kamera din eh. Ay! Apan kipasidanan nini ang publiko sa posibleng pagsaka sa presyos kuryente nining bulan sa Abril. Adios! Naana po ning kalaki sa mga balbal. Bosa, giauha ng tanan sa pagdaginot o sa epesyenteng paggamit sa kuryente aron malikayan ang pagtaas sa bayronon. Ang maong panagtigom gipanguluhan sa Provincial Board Member, pinagi ni Provincial Board Member Attorney Oliver Owen Garcia isip mga chairman sa Task Force nga gitawag og Provincial Task Force on Petroleum Energy Resilience, PTF-PER. Si Attorney Baba Garcia maoy head, siya mo chairman sa mga task force. Kauban usab ang mga miyembro nini og mga dinapit nga mga bisita. Good news kay okay kuno ang kuryente sa Bukidnon. Nindot kay paminawon nga paybalos Buseco Fibeco ba? Kay ilang gipaniguro nga kanang igo ang supply sa kuryente sa Bukidnon. Good news. Pero ang bad news, magandam kuno ta kay mutaas ang bayronon atos kuryente. Ay! Muna giingon sa mga bugoy, nabuang na. Ay! Muna yung istoryahan sa binugoy ba? Ha? Nabuang na. Ay! Kinamigig ba ng style? Kinamigig? Misamis nun. Si Buano po, no? Inanagay po si Buano basta makuratan. Ana nila sila, ha? Nabuang na. Ay! Dili na pangdaot si sikataw kung dili expression ba? Sus, nindot ka paminaw, no? Ilang gipaybaw nga tos katawhan. Mga katawhan sa Bukidnon ay makabalaka kay doon na tayo igong supply sa kuryente. Hey, pakpak na yun. 5 ka igong supply ko sa kuryente. Good news. Pero, pangandam ka mo kay doon ay pagtaas sa bayronon sa kuryente. Pastilan. Ay! May ganiw mo tubaga sa nakadungog ha? Nabuang na. Ay! Sige lang. Dabe kay anam naman i-rollback ang presyo sa petroleum products. Mapasaka paghamo? Ay na siguro kay mo rollback man eh. Gipasalig mga President Marcos nga paningkamutan nila nga mabalik atong presyo nga 55-60. Bisag 60 na lang sa diesel o gasolina. Mamana gipasalig paningkamutan ko ng President Marcos. Basta kay makabot lang ang kalinaw dito sa Middle East. O niya doon na may chance nga ang kalinaw sa Middle East masulbad na ni. Ha?
gipaagi na gani dito sa Strait of Hormuz katong dako kay nga barko sa China. Nga nagkarga og kanang fuel. Wa makapalag ang Amerika nga ni-appeal po dito og checkpoint ang Amerika. Kompetensya po sa kuan ba Iran. Sila checkpoint anang agihan na sa mga barko sa kanang gitawag Strait of Hormuz. Wa man mo palag ang Amerika. Okay, gignan man sila sa China. Sige, hilabte kimi ninyo. Wa biya mi labot anang inyong gira-gira ha. Tabi apo agilami ha, agilami. Agilami, wa mi labot anang inyong gira-gira, igi mo panghilabot sa amo. Ay, inyo may kubian, maglami kita. Niya kat powerful nga nasod ko ng China sab. Og na ay hard nga nuclear weapon ang Amerika, mas pa ang China. Nabiklon nila ng China, magbinumbaha, sus, tunaw ang kalibutan. Ha? Sobra pa sa World War II. World War III. High-tech naman yung gira sa World War III. Kung may tabo magaling World War III. Kung nahadlok ta ni atong COVID bitaw nga virus, labaw kahadlokan o mangboto ka ng ilang mga deadliest nga mga nuclear weapons. Kay hangin rin mo patay sa tao. Manay kabalakan. Mao nga si Trump, awa kapalag. Sige. Agila mo. Babay pang kuan. Mga nanakay sa barko sa China. Sige, salamat. Bye-bye. Agilami ha, wabiya kimi labot sa inyong gira. Losotra, babay-babayan pa. Palag mo, og naamoy gisaligan diha nga deadliest nga nuclear weapon. Naman sa mitinaguan din eh. Nga naman ay mag tusik-tusik ta. Hadlok Amerika. Agi kahadlok ka sa Amerika kay og may tabo magaling na damay ang ubang mga nasod, damay ang katawhan. Kay di naman na basta-basta nga mga bomba. So, in case lugar, og magbarato ang masulbad ang gira no, dito sa Middle East. Ang sabay buhaton din ng busiko, pibiko. Automatic masab nga i-reduce ninyo kung magpataas mas meronos kurente. Automatic masab nga inyong i-reduce sa meronos kurente. Na magkaigo-igong supply. Ayaw sa mo padali-dali pataas sa presyo ay. Hatagi sa ninyo og limit ng mga bulan. Magduha ka bulan pa man gira dito sa Middle East. 5 months siguro, dugang isang 3 ka buwan. Total, di man mo alkanse, kay matod pa ninyo, sufficiente nga itong supplies kurente. Pero bulan sa Abril kuno, sugod ng ilang increase. Masama na ang increase. Niagi ng public hearing. Niagi na sa ERC, Energy Regulatory Commission. May nang question po na to ang busikog, fibiko, anak. Hindi ba na sila basta-basta makabot-buot o pa-increase sa rate matag kilowatt hour? Kung di na nila pangayoon dito sa Energy Regulatory Commission or Board. So, sugod ko sa Abril. Tanaw na to ning atong mga billing aning Abril. Mauday siguro ba? Mauday siguro ang katong kining last na ko nga bill sa
kuryente hapit mag 2,000. Mo day siguro ni. Mo day siguro ni ba? Mo day tingali ni. Dili din ni sa akong consumption. Apil ng interest ani day nila. Kay Abril man ang ilang giingon, sugod sa Abril, buwan sa Abril, sugod na sila ilang gi-increasean ang matag kilowatt hour. Bayronos kuryente, wa pa nila gisultig pila. Ang ilang gipatong nga manintabos man ang ipatong nila. Dako-dako gi siguro kay hapit 2,000 akong bayronos kuryente. Sige. Dili sa tataman sa atong mga development sa mga balita gikas Kapitolyo Provincial. Governor Roque's activity for Bukidnon's promotional vision o video. Kini sa kuade sa motor, no? To sa motor. Ato ta sa kuan, 4th District sa Bukidnon. Pinag-usap sa mga kalihukan ni Congresswoman Lani Roque. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Anita sa mga kalihukan usab ni Congresswoman Lani Roque. Iyang mga proyekto, programa o kini mga balod nun nga iyang giduso or naduso na dito sa Congress. Ato ni balaan katong construction sa dalan. Kuani siya kanang concreting, no? Sa project 25K and 0020. Bagong Taas Construction of Road Project. Part kini sa commitment ni Congresswoman Lani Roque. Pagbobo og mga infrastructure project within sa iyang distrito nga gilagaran 4th District para dunay accessibility ang mga farmers. Matagag kasayon ang mga mag-umas pagtumot sa ilang mga produkto gikan sa ilang uma padulong sa market. Reliable infrastructure. Mao na siya ang matawag nga backbone of a thriving local economy. Og iya kining paningkamutan alang sa kabarangayan dedicated to ensuring that no barangay is left behind. Muna yung paningkamot. Yung ipaniguro nga walay maulahi ng mga barangay. Ang tanan matagaan yun sa unsamay mga infra project based usab sa congressional fund nga anaa kaniya. Making life easier for the farmers to transport their goods, ensuring also to our students have safer walk to school, and providing faster access for emergency services. Usap po ni, katong giingon ako ganyan, mataga kasayon ang mga mag-umas pagtumot sila mga produkto, pinagi sa nindot ng adalan, apil usab sa mga estudyante. Safety ang ilang pag-adto sa ilang mga eskwelahan. O niya, dali usab ang paghatod sa mga dapit kung doon na may emergency sa mga barangay. Ini mga emergency response ba? Agihan ani mga ambulance or peasant transport vehicles. Kaya naa naman yung mga barangay. Halos naapod naman tanan. Sayo na unya ang pag-agi nini kay naa na may nindot nga dalan.
usan sa mga gipaningkamutan gyud ni Congressman Arnie Roque na mahatag sa tanan nga mga barangay. Tanan naman, no? Natagaan niya aning mga infra project. Tanan nga mga barangay na. Ang uban, nagidubli pa gani. Ang paghatag din depende unya sa funding diha sa iyang congressional district sa 4th District. Dini sa tataman sa atong first round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ako na. Ato ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sama ko sa pa, maayong hapon. May hapon ninyong tanan sa magkausap pa. Anita sa atong second round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Ang atong second round, anhin na punta sa mga balita, isyo, komentaryo nga gidalit kaninyo gikan deres atong Radio Paka Studio, lahos sa Radio Mano Mano 99.3 sa dial sino mga radyo. Katong gusto mo participate sa atong tulumanon, text lang mo sa atong hotline number katong naminaw sa Radio Mano Mano, ha. O niya katong nagtanaw sa atong live sa Facebook sa duha na to ka mga pages. Jess Vicente Paka page 1 programs and vlogs o ang Jess Vicente Paka page 2 and vlogs. O sa atong YouTube channel Paka page channel. Ini mga comment agi lang diha sa atong comment section. Ayaw mo sa ako na, ayaw mo diha og agi sa Messenger. Kaya di gyud ako na mabasa og naamos Messenger. Di na to na mabasa. Diha sa live mabasa na to na. Naay mga mensahe diri tagad sa natos pagtagad. 4012. Good PM, sir. Wala kay kalipayan diha kay among respetahan og taya. Kalipayan kay respetahan kuno nilag taya. Mama ora mapuga atong taga Don Carlos. Nay taga Don Carlos nga sige putik sa ako ba. Kay nakasuway mo gud sa daog sa una. Nakasuway sa daog sa una sa nahatag natong bulsa-bulsa pang agi ba. Sige lang kay og naay kuan dire kalipayan. Naihatag sa akong amigo, ako na hatag sa inyo. Wala man ay problema kay di man ko gataya. Pero advice lang yun na to sa inyo, ay mo kabuang anak. Huwag yun ang kasiguruhan ng hiring-hiring. Sos, layo na ginas kamatuoran. Ang ato niya sa kapsagap ba? Basi na masagapan, kamo na yung mugawas. Kaya di isang ikalimod, naa sa mga hiring-hiring nga matungnan. Jackpatan bitaw ni mo. Sa una, atong sagudson nga, kadahatag na to, bulsa ay permi. Hiring-hiring ramang ito. Wa magay makasiguro magawas to, pero nang bulsa ay man. Wala kining uban, kaka-adik. Bitaw, hulat lamog daay ko na. Ipasa doon sa akong amigo. Good noon, Sir Jess. Bibo kayo ang kamulan. Street dancing. Pero daghay ng gihilak kay wa nila madawat ilang kapildihan. 1872. Ayan na nato Isgo TV.
Ay nalala, di na lang ito resgutan. Ilabay naman itong Kaamulan Street Dancing. Humanamang Kaamulan. Di na lang ito hisgot, anak. Di po na to sila mabutaan kung itong tunguran, naghihilak sila. Pamawi ito silang kahago. Bakit? Lalimang ka, tulog kabuwan ang preparasyon. Magsilbi ka ng tulog kabuwan ang preparasyon. Di ka basta-basta. Dako say nagasto. So, kato siguro nga pagkahilak ka, basig, panambal na lang po ito ba, kay para di sukmata sa mga tao. Yan lang tabi sigot na. Ay, palabay tayo na sa itong dalunggan. Palabay na lang ninyo. Ay nga nagtukbila kay humanaman. Hopefully nga next year, Kaamulan, wala na maghilak-hilak o dawaton na ang kapildihan. Win or loss ba? Win or loss, gina, basta dula. Ibutang kina sa imo hunahuna nga doon ay posibilidad mapildi ka. Doon na sa posibilidad mo daog ka. Ayaw expect nga daog ka. Kaya kung expect nga daog ka, inikapildi ni mo, mura kag natagak, nagsakay sa aeroplano nga nahagbong ka sa ubos ba? Muna kayo anak nga dagan na. May na mo sakay-sakay sa aeroplano, sus. Nabuslot magsalog sa aeroplano, hagbong ka. Kaya imong expectation, nga mga gini. Daog yun, daog kita, daog. Daog ta, ay magkamala ka. Grabe ko na ito preparasyon. Sus, pagdula na karon na pildi man mo. Kung unsa kahabog ang imong expectation, mo sa nakahabog sa imong pagkahagbong. Pareho kay po nas balas pusil ba? Imo nang itira ang pusil dito sa ibabaw. Kung unsa kakusog ang bala mo adto sa ibabaw, mo po na kakusog ang bala padulong sa ubos ini kahagbong. Moro sa nakakusog. Mo na nga panahon sa New Year, kung doon ay magpabuto sa armas sa ibabaw, naagi mga matay mahulugan sa bala sa ubos. Moro sa gyopo kag gipusil. Ang kakusgon sa bala padung sa ibabaw, mausap ang kakusgon sa bala kung mahagbong padung sa ubos. Pareho rin ka po na sa expectation. Expectation mo, mudaog mo, unya wadi ay, ang imang kataas expectation, mapoy kataas sa imong pagkahagbong. Pagkapilde. Sige, di na tabagay sugot anak, ihuman ang Kaamulan. Para ba taon to halos, di ba taon to halos makadawat tos doktor ba? Di na lang kita maghisgot, anak, ihuman ang Kaamulan, pastilan. Nagbaga nga mga isyo, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Grabe, nagpila ang mga estudyante sa landbank. Ang uban aran nga tulog sa bangko sa landbank. Unsa man ngano man Grabe, no? Kaya mag-open account lang. Mag-open account lang ang mga estudyante mo na nagpila. Ang uban, diharag yun nga tulog para lang makasayo sila sa inig-open sa landbank pagkaugma. Kuyawa sa ni. Gikaingon, mag-open account sa landbank alang kini sa gitawag nga TES scholarship. TES scholarship. Diha nangatulog sa gawa sa bangko o nangatulog sa gawa sa bangko sa maong land bank aron maapil sa 15 nga makater sa maong buhatan. 15 ra ilang i-cater kada adlaw. Luya pod mo din ang uban, no? Sus.
Nagtikungkong sa ang uban nasa salog, naghapin lang karton. Ang uban nasa bangko, nagduko-duko ra sa ulo. Lisura po. Gamay ra po ng 15 kada adlaw ikater, oy. Daghan kay mga estudyante. Sa pikas bahin, kinahanglan og several registry documents. I-online na. Ang nakinahanglan og several registry documents, pwede na i-online. Nagpahinomdom ang Philippine Statistics Authority nga pwede na karon magpa-request og several registry documents pinagis online. Lakip sa mga dokumento nga mahimong i-request mao ang birth certificate, marriage certificate, death certificate, sinumar or sinodeath. Pinagi kini sa PSA helpline.ph o sa PSA Servilis. Sumala sa PSA, mas konbenyente, dali, ma-access o hassle-free ang proseso sa pagkuhag mga dokumento bisan asa man kini. Ang problema po na kay kuan. Internet po imong problemahon, ana. Og diha po kas imong mobile data, og wala lod imong cellphone, di ka katransak, dili ka katransak. Mo po na diha. Samtang sa pikas nga bahin, gikabutyag sa census sa 2024 sa Bukidnon, ang kitaw-taw padayon nga nisaka ang ihap sa populasyon. Uy, daghay breeder dias kitaw-taw ha. Daghay breeder sa kitaw-taw kay nisaka kuno ilang population. Mukabat sa 57,364 kinatibuk-an kini nga populasyon sa lungsod sa Kitaw-Taw base sa 2024 Census of Population sa Philippine Statistics Authority. Sumala sa datos, padayon ang pagsaka sa populasyon gikan sa 49,488 nato nakalabay nga 2010. Og nakita ang mas paspas nga pagtubo human sa 2015. Ang pinakadako nga barangay mao ang Sinuda. Gisundan dayon ang pinakadako nga populasyon ang Sinuda. Adunay 9,181 ka residente. Gisundan dayon sa poblasyon 4,989 og ang kitubo 2,850. Wala magpasabot nga kining maong kadaghanon sa populasyon mga bag-ong natawo kundili sa mga nagpuyo sa maong mga barangay nga nagparehistro sa ilang barangay. So dili gid ay matawag nga breeder na kitaw-taw. Kay mo ingon ko tag population, paspas siguro mamuhat kay populated man. So sagol na din na kanang bag-ong nagpuyo, dili taga Kitaw-Taw ni mo na diha na residence, diha naman ni Moyo magparehistro na diha sa barangay. Mo po ni basihanan panahon sa census, maapil sila sa record. Samtang ang pinakagamay nga populasyon ana sa Kitayhon, hapit man ni Kitayhon. Barangay Kitayhon. Doon ay 425 lang ka mga residente. Uban pa ang Barangay Bubong 654,
o ang Malo-Balo, 700 ang population. Kita to ni Pulos, ha? Gipasabot sa PSA nga nagapadayon ang lig-on nga pagtubo sa populasyon sa Kitaw-Taw nga nagpakita sa kalambuan o pagdagsa sa mga residente sa nasangpit nga lugar. Top 7 most wanted person sa Bukidnon. Nadakpan sa mga otoridad. Kaso kini nga child abuse. Dito ni na arestos Manolo Fortich Bukidnon. Usa ka personalidad kinsa gikonsiderar kini nga ikapito nga most wanted person sa probinsya sa Bukidnon. Adunay kasong giatubang child abuse. Alas 9 buntag nato nakalabay nga Abril 21, 2026. Gidakop kini tawhana dito sa may Zone 2, Barangay Diklom, Manolo Fortich, Bukidnon. Diklom ni sa Diklom, dito dakpan. Ang dinakpan, 54 anyos, lalaki usa kini ka driver o residente sa nasampit nga lugar. Ginakop ang suspitsado, human migawas ang warrant of arrest. Child abuse, pinitsahan Abril 8, 2026. Adunay piyansa nga mokabat sa 100,000 pesos alang kini sa temporaryo nga kagawasan. Anak karos kustudiya sa presinto sa kapulisan sa Manolo Fortich ang dinakpan alang sa tukma nga disposisyon. Billable na ini, billable. Pwede siya kapiyansa, 100,000. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Oy, doon na usmaw sa suhulan. Ang Department of Labor and Employment nag-anunsyo na, gasugdan na nila ang pag-review sa mga suhulan, sa mga mamumuo. Sugod sa bulan sa Mayo. Ay, sugdan pa man di ay. Sugdan sa DOLE o sa National Wages and Productivity Commission. Ang sunod nga round, second round kini sa minimum wage review sa bulan sa Mayo 2026. Diin una kining himuon sa National Capital Region. Sumala sa DOLE, paghisgutan sa review ang epekto sa sitwasyon sa Middle East, sa presyo sa mga batakang palaliton o suhulan sa mga trabahante. Padayon usab ang ibantayan sa RTWPBS ang kahimtang sa ekonomiya sa matag rehiyon. Subay sa direktiba gipagawas ni President Marcos para masiguro ang husto nga husto og balanse tali sa patas nga sweldo o kalig-on sa negosyo. Suso pa man di pa man increase di ay. Dili pa ni increase kuan pa ni. I-review pa, review pa mo diha nga grabe ka mahal nas palaliton. Aron ingnon lamo nga naamoy gihimo. Nganong estudyuhan pa man. Ang epekto sa estudyuhan pa kuno nila ang epekto sa Middle East. I-review pa nila. Ngano minister pa man estudyuhan nga nakita naman ninyo. Makita naman ninyo ang kahimtang sa itong ekonomiya nining mga panahon na. Pagsaka sa mga batakang palaliton, pagsaka sa pletihan, pagsaka sa rental sa mga balay, tanan saka. O niya, maingon pa mo, Department of Labor, estudyuhan sa ang epekto sa gira dito sa Middle East. Tontong style. Dapat increase na yon, increase. Total, ginansyado man yung mga agalon.
Mga negosyante, labi na sa mga negosyante. Ginansyado mo kayo ang ilang mga old stock, ipabalagya og bagong presyo. Ay kung igna nga, walay mga negosyante nga muborot aning kalisod sa kinigira nga nitabo dito sa Middle East. Kadaghana sa mga negosyante ani borot ang bulsa. Motoo ba day mo? Nga kanang ilang gipamaligya, pagsugod ko gira ha, pagmahal sa mga palaliton, pagmahal sa petroleum products, motoo kahata nga ang ilang gipamaligya anang tungura, gipatong na ang bagong presyo, gipata sa anak kay mahal ng kumprada, mahal ang kumprada bisag old stock na nila. Mabitaw, kasagara sa mga negosyante, masakit o kanser, gabaan ba? Mga high-tech o mga sakit, nga naman, bunga manas gaba. Resulta nas gaba sa kais panahon. Labi na sa mga mamaligay ani gasolina. O, kini mga gasolin. Dealers. O, pagsaka sa presyo sa gasolina, diris Pilipinas, wa pa gani gi-order sus. Giingon pa gani pagkaugma saka, so, dangandam na. Automatic, increase na yon ang matag litro. Nagtuo ba rin mo, katong ilang gi-increase? Gi-increasean nga, stock nila gasolina, bago tong istaka, daan to. Nahurot ba din na yun? Ang daan ka, nahurot na yun. O nasama aning mga batakang palaliton, mga basic commodities. Sama aning mga bugas, dilata. Kato mga tindahan nga dagko, bago ba din nilang kinumpra, mga daan man ang kinumpra nila, gibalik kag mahal. Daan na nila nga kinumpra. Gipatunga dahil ng taas nga presyo kay katarungan. Kanang domino effect kay ni mahal ang petroleum products. Wa gabae. Agod wa siguro ambot ba? Na ba kay tarong nga negosyante no murag wa man tingali bay? Ang galantaw ko na ng mga tawhana kay pamuro tra ba silang bulsa paginansihay? Wag siguro negosyante nga dinyos yun nga pagnegosyo. Kana dili mo sa kais panahon ba? Kinira tingaling kuan. Simbahan. Negosyo ba ng simbahan? Mahuwat rabas pila ihatag sa tao. Una katong gismos, permanente man tong gismos, di man to mo-increase. Wala tayo oras, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, dala sa itong pagpanaguman sa Tulumanon, Paka, paminawa, apil, kamaturan, ang kuna, hangtod sa sunod gayon sa mga taknag sa mga istasyon. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon, Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Inyong nabati ang Tulumanon, Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.